Kaibigan, may magandang balita ako para sayo. Mahal ka ng Diyos at ayaw ng Diyos na mapahamak kagawa ng kasalanan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, sabi sa Romans 6 verse 23. Kapag namatay ka, saan ka papunta? Alam mo na ba? Dalawa lang naman ang destinasyon ng tao, iyon ay sa langit o impyerno. Saan ka sa dalawa? Ano ang ating buhay? Sabi sa Biblia. James 4 verse 14. Kayo ngang hindi nakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sangdaling panahon ay lumilitaw, at pagdakay napapawi. Hebrews 9 verse 27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Malinaw na nakasaad dito na ang buhay ay maikli lamang gaya ng isang singaw na lumilitaw at balang araw napapawi. Hindi man natin gusto, pero ang kamatayan ay posible sa anumang oras. Hindi natin alam, baka bukas, makalawa, o sa susunod na taon. Walang nakakaalam, tanging Diyos lamang. Pagtapos nito ay ang paghuhukom. Opo, pag tayo'y namatay, iha-judge tayo kung saan tayo pupunta, sa langit ba o sa impyerno. Totoo ang impyerno. Mga kapatid, tingnan natin ang Revelation 21 verse 14-15 at sabi rito, verse 14, at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Verse 15, at kung ang sinoman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ang dagat-dagatang apoy na tinutukoy ay ang impyerno, mga kapatid. Nakasaad din dyan na kung sino raw ang hindi masumpungang nakasulat sa Book of Life ay itatapon sa impyerno. Gusto mo bang maligtas mula sa dagat-dagatang apoy at may sulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Simple lang, kapatid. Paano ako maliligtas? First, admit that you are a sinner and need to be saved. Romans 3 verse 10. As it is written, there is none righteous, no, not one. Sa Tagalog, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Romans 3 verse 23. For all have sinned, and come short of the glory of God. Sa Tagalog, sapagkat ang lahat ay nangagkasala at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ephesians 2 verse 8-9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Sa Tagalog, sapagkat sa biyaya kayo'y nanggaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ako, ikaw, lahat tayo ay makasalanan, walang perpekto, ang Diyos lamang. Hindi tayo nakaaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, dahil noon pa lamang simula nang magkasala ang mga ninuno nating sina Eva at Adan. Ang kasalanan ang nagsilbing bangin sa pagitan ng tao at ng Diyos. Noon at maging sa kasalukuyan, maraming mga tao ang akala nila'y ang mga gawa nilang mabuti ang magiging susi para makapunta ng langit, pero hindi po, mga kapatid, hindi dahil sa good works, hindi rin sa taas ng education, hindi rin po dahil sa religion kaya maliligtas ang tao. Ginawa ng Diyos para gawing malinis at maging isang bagong nilalang. Second, repent our sin. Third, believe that Jesus, He died on the cross of Calvary, was buried, and rose again for you. Sinabi sa Bible Book of Romans 5 verse 8, dito po't ipinagtatagubilan ng Diyos ang kanyang paibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. John 14 verse 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay,
sinoman ay di makaparuroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Napakapalad nga natin mga kapatid, dahil nga sa mahal po tayo ng Diyos at ayaw niya tayong mapahamak sa impyerno. Anong ginawa niya? Ibinigay niya ang bagtong niyang anak, hindi ba? Sabi sa John 3 verse 16, para ano? Para tayo'y maligtas, namatay ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para sa mga kasalanan natin, para bayaran ang lahat ng iyon. Dapat tayo yun mga kapatid, pero dahil sa mahal tayo ng Diyos, siya ang yumako. Ang Panginoon ay bumaba sa lupa. Bilang tao, nakipamuhay at nangaral, namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, at sa ikatlong araw muling nabuhay para tayo ay maligtas. Siya lang ang tanging daan sa buhay na walang hanggan. Saan? Sa langit na bayan mga kapatid, sa pamamagitan ng ating Panginoon maliligtas tayo mula sa dagat-dagatang apoy na destinasyon talaga ng tao, pero dahil sa grace, love, and mercy ng Panginoon maliligtas tayo mula roon, at pwede nang mamuhay kasama niya sa langit na bayan. Paano? Fourth, accept Jesus Christ in your life and heart as personal Lord and Savior. Through prayer. John 5 verse 24. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita, at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Romans 10 verse 13. Sapagkat, ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay manggaliligtas. Napakasimple mga kapatid, tanggapin natin na tayo ay makasalanan, magsisi tayo rito at maging willing na talikuran ito, maniwala tayo na minsang may isang Kristong bumaba sa lupa ng aral. Ipinako sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw para sa mga kasalanan natin dahil sa pagmamahal niya sa atin. Tanggapin natin siya sa puso natin bilang sarili nating Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Nais mo ba siyang tanggapin? Manalangin tayo. Kapatid, take mo ito seriously. O, Amang Banal, Diyos naming dakila, maraming salamat po sa oras na ito, nalaman ko po ang tunay na buhay na ako'y makasalanan at hindi nakaaabot sa kaluwalhatian mo, inaamin ko pong ako ay makasalanan at humihingi po ako ng kapatawaran, hugasan mo po ako ng inyong makapangyarihang dugo upang ako'y maging malinis, naniniwala at sumasampalataya ako na Ikaw Panginoong Hesus ay ipinanganak sa mundong ito, nangaral, namatay, at sa ikatlong araw ay nabuhay para ako'y maligtas. Inaanyayahan po kitang pumasok sa aking puso upang maging sariling Diyos at tagapagligtas ng aking buhay, maghari ka sa aking puso at buhay, ngayon, bukas, at magpakailanman. Minsan pa Panginoon, salamat sa pagpapatawad, salamat sa pag-ibig, at salamat sa kaligtasan. Aking ibinabalik ang pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ng aking Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Amen. John 1 verse 12. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Luke 10 verse 20. Gayon may huwag ninyong ikagalit ito, na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalit na nangsusulat ang inyong mga pangalan sa langit. 2 Corinthians 5 verse 17. Kaya't kung ang sinoman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito, sila'y pawang naging mga bago. Congrats! Anak ka na ng Diyos, ang pangalan mo'y nakasulat na sa aklat ng buhay, hindi ka na patungong impyerno, ikaw na ay patungong langit sa piling ng ating Panginoon.
Panalangin namin na magpatuloy ka sa kalooban ng Panginoon, dahil isa ka ng bagong nilalang, ang dating. Ikaw ay wala na. Ito ay simula ng panibago mong buhay kasama ng ating Panginoon. Ibahagi mo din ang Reg Along na tanggap mo sa mga kakilala mong hindi paligtas, malapit nang dumating. Ang Panginoon. Ready ka na ba? Lako patungo kang langit, ang magulang mo. Mga kakilala't kaibigan mo. Saan sila papunta? Tumanggap na ba sila? Now is the day of salvation kapatid, ibahagi mo ang magandang balita ng kaligtasan habang may oras pa. 2 Corinthians 6 verse 2. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan, narito, ngayon ang panahong ukol, narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. To God be all the glory.